Kabanata 81, Ilabas lahat. Itinapat ni Yang Yian ang kanyang palad sa sugat ni Ning Ke, na medyo awkward. Dahil 1 pulgada lang ang taas ng sugat sa puso niya, hindi gumagalaw ang palad niya dito. Hindi masama. Ungol ni Yang. Sa kabutihang palad, hinimete si Ning Ke sa oras na ito, kung hindi, lalabanan niya ito hanggang mamatay. Siyempre, sa oras na ito, hindi nang ahas si Yang Yian na mag-antala pa. Kung magtatagal pa siya, talagang nasa panganib ang babaeng ito. Kahit na nasa katawan niya ang totoong chi, mahirap itong iligtas. Itinapon ang magulong pag-iisip sa kanyang isipan, huminga siya ng malalim at ipinalibot ang totoong chi sa kanyang palad. Gusto niyang gamitin ang totoong chi para sipsipin ang bala sa katawan ni Ning Ke. Bagamat hindi pa niya ito nagawa noon, alam ni Yang Yian na posible ito sa teorya dahil sa kapangyarihan ng totoong chi. Katumbas ito ng pagsasagawa ng shell surgery, at ito ay isang mas tumpak na operasyon kaysa sa anumang high-tech na instrumento, at kahit isang operasyon na walang anumang panganib. Dahil gumamit siya ng totoong chi. Inilagay ang kanyang palad sa sugat at inilipat ang totoong chi, malinaw na nakita ni Yang Yian na ang bala sa katawan ni Ning Ke ay nagsimulang manginig ng dahan-dahan. Ito ay nagpasaya sa kanya, at palihim niyang sinabi, ang tunay na chi ay talagang makapangyarihan sa lahat. Siya. Nadagdagan ang kanyang lakas, at namula ang mukha ni Yang Yian. Sa katunayan, ang pagpilit kay Ning Ke na ay absorb ang bala gamit ang totoong chi ay madaling sabihin, ngunit talagang napakahirap gawin. Takot siyang masaktan ang puso nito, kaya hindi siya naglakas loob na gumamit ng sobrang lakas. Mabagal lang niya itong na-absorb. Ang pamamaraang ito ay lubhang nakakapagod. Makalipas ang halos 5 minuto, kalahati lang ang lumabas, at puno na ng pawis ang kanyang noo. Lihim niyang sinabi, ang deal na ito ay isang kawalan. Sa pagpapatuloy, pagkaraan ng 10 minuto, naramdaman ni Yang Yian ang lamig sa kanyang palad, at biglang nagpuwersa sa kanyang kamay. Sa wakas nagtagumpay, pagod na ako. Nang buksan niya ang kanyang palad, ito ay isang butil na bakal na higit pa sa isang bilog na mas maliit sa isang ordinaryong glass marble. Ang baril sa kamay ng kriminal ay dapat nagawang bahay na baril na bakal. Bagamat naalis ang bala sa sugat ni Ning Ke, hindi pa tapos ang tunay na panganib. Ang sumunod na hakbang ay gawing mapait ang buhay ni Yang Yian. Marahil ang malaking presyon ng bala ay nagdulot ng napakanipis na bitik sa kanyang puso, na isang nakamamatay na pinsala. Buti na lang at konting bitik lang sa ibabaw ng puso. Kung ito ay medyo malaki, si Ning Ke ay namatay sa lugar. Siya. Nakakapit hanggang ngayon, at dahil na rin sa magandang pangangatawan. Sumunod, ginamit ni Yang Yiu ang kanyang tunay na enerhiya upang ayusin ang mga bitik sa kanyang puso at ang mga sugat sa kanyang dibdib. Sa mapait na mukha, naglabas siya ng isang piraso ng ginseng, kumagad, nilunok ito, at napalitan ang sarili ng kaunting sigla. Muling inilagay ni Yang Yiu ang kanyang palad sa kanyang dibdib. Sa dalisay na espiritual na enerhiya ng ginseng na muling nagpupuno sa kanyang katawan, si Yang Yiu ay agad na nakaramdam ng mas masigla, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin upang ipagpatuloy ang pag-aayos ng mga sugat ni Ning. Kasabay ng epekto ng ginseng na sapilitang pinakain niya kay Ning Ke noon, sa ilalim ng pagkukumpuni ng dalisay na tunay na enerhiya ni Yang Yiu, ang mga bitik sa kanyang puso ay ganap na naayos pagkatapos ng ilang minuto. Ngunit sa ilang maikling minutong ito, ang damit ni Yang Yiu ay basang-basa ng pawis sa buong katawan, na parabang kakalaba lang ng damit sa umaga. Ang enerhiya at enerhiya na natupok ay higit sa doble kaysa sa dati. Dahil ang puso ay ang mahalagang bahagi ng katawan ng tao, si Yang Yian ay hindi nang ahas na maging pabaya. Nakumpleto niya ang pag-aayos sa isang napaka-tense na estado. Sa oras na ito, tumingin siya sa mukha ni Ning Ke. Ito ay hindi na masyadong malabnaw, ngunit mukhang mapatla. Nakahinga rin ng maluwag si Yang Yian. Hindi siya mamamatay ngayon. Ang susunod na hakbang ay upang ayusin ang panlabas na sugat na may enerhiya. Ang hakbang na ito ay ang pinakamadaling proseso. Sa orihinal, maaaring hindi ito pinansin ni Yang Yian at pinapunta siya sa ospital para sa tahi at pagpapagaling. Gayunpaman, hindi siya makalakad hanggang sa 79 na hakbang, at ang huling hakbang ay hindi masama. Sa ideyang paalisan si Buddha, pinakilos ni Yang Yian ang lakas upang patuloy na mapunan ang sugat ni Ning Ke. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang mag-alala na masaktan ang puso niya o anupaman, kaya medyo magaspang siya at gumamit ng kaunting puwersa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sobrang lakas nito ang gumising kay Ning Ke mula sa kanyang pagkakoma, o sa madaling salita, pagkatapos na ayusin ni Yang Yian ang pinsala sa puso, nakabawi na siya ng kaunting sigla at binuksan ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Ning Ke na may mainit na agos na dumadaloy sa kanyang katawan, at napaka-komportable niya na para siyang nagbibilad sa araw. Ngunit sa ilang sandali, bigla siyang nagising at iminulat ang kanyang mga mata upang makita ang kamay ni Yang Yiu na walang kahihiyang humawak sa kanyang katawan. Siya ay gayon. Galit at nahihiya na namula ang mukha. Kailanman ay hindi siya tinatrato ng isang lalaki ng ganito. Dati.
Napasigaw siya nang mapagtanto niya ito, at buong lakas niyang itinaas ang kanyang kamay para sampilan si Ningke. Napaka-perceptive ni Yang Yiyo na napansin niyang nagising si Ningke sa unang sandali. Sinabi lang niya, "Hoy, magandang inspector, iniligtas kita. Kung gusto mong may utang na loob sa akin, magagawa mo." Pero sa isang kisap mata, hindi niya inaasahan na bibigyan niya ito ng isang sampal. Sa sobrang galit ni Yang Yiyo ay agad niyang itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang palso at galit na sinabi, "May sakit ka ba? Ikaw. Walang hiya," nagmura si Ningke habang nakadilat ang mga mata. "Ako, walang hiya." Nagdilim ang mukha ni Yang Yiyo, at sa wakas ay napagtanto niya na galit siya dahil ang kamay niya ay nasa kanyang katawan. Pagkatapos mag-react, nagalit din si Yang Yiyo at sinigawan siya, "Maaari mo bang gamitin ang iyong utak? Ang iyong sugat ay narito, at ang aking kamay ay wala rito, saan ko ito ilalagay? Inilabas ko ang bala para sa iyo, halos maubos ang aking sarili, at pinagaling ang iyong sugat. Ayos lang kung hindi ka magpasalamat, pero sinaktan mo ako. Bastos ka ba? Sa tingin ko pinagsasamantalahan kita. Kung sasabihin mo iyan, pinagsasamantalahan kita. Anyway, mali ang iniisip mo." Nagpasya si Yang Yiyo na pumunta ng tuluyan at pinakawalan ang kanyang kamay mula sa kanyang sugat. Sa mga oras na ito, halos gumaling na ang sugat, at nauutol na siya, kaya sinamantala niya ito. Sa pag-iisip sa sarili, hindi kita sinamantala, pero akala mo pinagsasamantalahan kita, kaya't maaari rin kitang samantalahin para maiwasan ang dehado. Sa kabilang banda, narinig ni Ningke ang galit na dagandong ni Yang Yiyo, at naramdaman niyang nagkasala siya sa kanya, dahil sa sandaling ito ay napakalusog ng pakiramdam niya, at tila nawala ang kawalang kabuluhan at sakit mula sa sugat. So talagang ginagamot niya ang sugat niya. Sa lalong madaling panahon. Nawala ang pag-iisip na ito, sinamantala siya ni Yang Yiyo, at hindi niya maiwasang manginig sa buong katawan. Ang magandang impresyon na naaninag niya ay nawala sa isang iglap. Nagalit si Ningke, at napasigaw siya ng halos 8 decibel. Hinampot si Yang Yiyo gamit ang kabilang kamay niya. Binawi ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ningke gamit ang kanyang backhand. Nakahawak ang dalawang kamay sa kanyang mga kamay. Mapatla at pula ang mukha ni Ningke. Sa sobrang galit niya ay maiiyak na siya dahil nabigo siya. 2 beses tinamaan si Yang Yiyo. Sa sandaling ito, siya ay nakahiga sa likurang upuan ng kotse, at siya ay tumalikod ng may lakas at itinaas ang kanyang paa upang sipain si Yang Yiyo. Ngunit sa makitid na espasyo, nang lumipat siya, hinawakan din ni Yang Yiyo ang kanyang kamay sa itaas. Bigla naman itong pumatong sa kanya. Isang maselang poster ang lumitaw, at higit sa lahat, ang katawan ni Yang Yiyan ay bumagsak at hinalikan si Ningke sa bibig. Boom! Nakaramdam ng blanko si Ningke sa kanyang isipan sa sandaling ito, at mayroon lamang isang pangungusap sa kanyang puso, "Wala na ang aking unang halik, hinalikan talaga ako ng bastard na ito sa bibig." Hindi akalain ni Ningke, na may misophobia simula pagkabata, na mawawala ng ganito ang kanyang unang halik. Hindi rin niya akalain na hahalikan siya ng isang nakakadiri na lalaki. Pakiramdam niya ngayon ay katapusan na ng mundo para sa kanya. Hindi lamang niya nahuli ang mga kriminal, ngunit na-hostage siya ng mga kriminal. Lumaban siya, ngunit muli siyang binaril. Nakilala niya ang isang hostage, at siya ay isang walang hiyang lalaki. Hindi lang siya na-touch, inalis din ang first kiss niya. Ang nakakadiri pa ay pinilit din siya nitong lalaking ito na kainin ang ginseng na nakagat mula sa kanyang bibig. Bumagsak ang langit at gumuho ang lupa. Naninigas ang buong katawan ni Ningke, hindi makagalaw, at tahimik na hinayaang damaykit ang bibig ni Yang Yiyan sa kanyang bibig. Hindi inaasahan ni Yang Yiyan na mangyayari ito. He subconsciously kissed her, then raised his mouth and said, "Hoy, hindi mo naman ako masisisi di ba? Kamatayan ang hinihiling mo, hindi ako ang nagsasamantala sa iyo. Bitawan mo ako ngayon, o papatayin kita." Bumalik sa katinuan si Ningke at malamig na tumingin kay Yang Yiyan. "Tingin mo tanga ako. Hayaan mo akong habulin kung pinakawalan kita." Ngumiti ng masama si Yang Yiyan, hawak pa rin ang kanyang mga kamay gamit ang 2 kamay, at sinabi sa kanya, "Ikaw, bastard, walang hiya." Mukhang hindi magaling magmura si Ningke, at paulit-ulit niyang inuulit ang 2 pangungusap na ito. "Basta ako, ang bastard, ang nagligtas sa iyo, ikaw ay walang utang na loob." Hinarap ni Yang Yiyan. "Pero ikaw, bully," sabi ni Ningke na may luha sa kanyang mga mata. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nang makita si Ningke na malapit nang umiyak, si Yang Yiyan, na pinakaayaw na makitang umiiyak ang mga babae, ay medyo nawalan ng malay. Tapos sabi niya, "I will let you go later, pero hindi mo na ako habulin, okay? Hinayaan mo muna," sabi ni Ningke. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang alarm sa di kalayuan. Dapat itong mga reinforcements ni Ningke. Biglang nakita ni Yang Yiyan ang isang tusong flash sa kanyang mga mata, at napagtanto na hindi pa rin siya pababayaan ng babaeng ito.
Sinulyapan niya ang mga damit sa dibdib nito, at biglang tumawa, kung hindi ka pa rin makatwiran at hinahabol mo ako, iyong lifesaver, sasabihin ko sa mga kasamahan mo na Mickey Mouse ang suot mo, hehe. Nanlamig ang mukha ni Ningke, ikaw. Ikaw. Panalo. Chapter 82 mayroon din akong bahay, kotse at trabaho. Matapos maging matagumpay ang pagbabanta, binitawan siya ni Yang Yiu, bumaba ng kotse, tumayo sa labas ng kotse, tumingin sa malayo, at nakita ang dalawang sasakyan ng pulis na humaharurot. Pagkatapos ilang sandali, nagsuot ng damit si Ningke sa kotse, bumaba ng kotse, namula at pinandilatan ng mata si Yang Yiu at sinabing, kung maglakas loob kang sabihin kahit kanino ang nangyari ngayon, hindi kita pakakawalan, Yang Yiu, maaalala kita. Hehe, Officer Ningke, maaalala rin kita. Ingatan mong mabuti ang iyong sarili, hindi biro ang labis na pagkawala ng dugo. Gusto lang talaga siyang asarin ni Yang Yiu. Huwag mo akong pakialaman. Hehe. Habang nag-aaway ang dalawa, huminto ang mga patrol officer, at bumaba sa unang kotse ang isang medyo may edad na lalaki. Lumapit si Ningke at sumaludo, Director Gao. Ningke, kamusta? Bilasan mo at tawagan ang medical staff. Sabi ng middle-aged sa katabi niya na puno ng tensyon ang mukha. Sinamba ni Gao Wentai si Ningke na parang ninuno, ngunit ang munting ninuno na ito ay masyadong malakas ang loob. Kung siya ay magkaproblema, iiyak si Gao Wentai. Walang nakakaalam ng background sa likod ng munting ninuno na ito, ngunit alam na alam niya ito. Pagkatapos, nang marinig niya ang kanyang usapan tungkol sa sugat ng baril sa telepono, halos himatayan si Gao Wentai at nagmamadaling tumakbo. Nang makita niya ang mga bahid ng dugo sa kanyang damit, labis siyang kinabahan. Huwag kang mag-alala, Direk Gao, okay na ako. Ngayon, salamat kay Yang Yiu na nagligtas sa akin, at napasuko din niya ang dalawang kriminal. Sinabi ni Ningke ang totoo at hindi niya kinuha ang kredito para sa kanyang sarili. Pagkatapos dumating ng doktor para i-check si Ningke, sinabi rin niya na hindi naman ito seryoso, pero sobrang dami ng dugo ang nawala sa kanya, at kailangan lang niyang bumalik at magpagaling saglit. At para sa mga pinsala ni Ningke, pinuri niya ang paraan ng isang miracle doctor. Pagkatapos sabihin ito ng doktor, nalungkot si Gao Wentai para kay Yang Yian. Nakipagkamay siya kay Yang Yian at nagpasalamat. Talagang nagpapasalamat siya. Kung hindi dahil kay Yang Yian, nasa panganib si Ningke ngayon. Kung magkakaroon siya ng problema, ang kanyang posisyon bilang direktor ay tapos na. Alam ni Yang Yian na ang kabilang partido ay ang pinuno ng sinaunang departamento ng patrol ng kapital. Nagsabi siya ng ilang magalang na salita, at pagkatapos ay itinala ang pag-amin na itinuturing na katapusan. Bago umalis, iniwan ni Gao Wentai ang kanyang numero ng telepono at sinabing dapat niya itong ipaghain ng pagkain mamaya. Si Yang Yian ay sabik na ring umuwi. Halos buong araw ay naantala ang insidente ngayon, at dapit hapon na. Dinala rin ang dalawang kriminal. Nalaman din ni Ningke sa doktor na delikado ang sitwasyon niya ngayon. Alam niya na kung hindi dahil kay Yang Yian, baka talagang maluwalhati siya. Naunawaan din niya na nagkaroon siya ng serye ng hindi pagkakaunawaan noon, at hindi kasalanan ni Yang Yian. Siya, medyo hindi komportable sa kanyang puso, at sinamantala siya ni Yang Yian ngayon, at palagi siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso. Salamat, bastard. Pagkasabi nun ay namula ang mukha niya at sumakay sa kotse at umalis. Asshole. Salamat. Tumingin si Yang Yian sa mga inspector na papaalis at mapait na ngumiti. Nagpasalamat ba ang babaeng ito? O salamat. Tumalikod si Yao Yao at nagmaneho. Bandang alas 8 ng gabi, sa wakas ay dumating si Yang Yian sa kanyang bayan. Mahirap lakarin ang kalsada sa bundok, kaya nagpa siya si Yang Yian na manatili sa isang hotel at umuwi sa maghapon. Bumili rin siya ng ilang bagay na ibabalik, at kailangan din siyang puntahan ng mga kaibigan at kamag-anak mula sa mga kapitbahay. Ang mga katutubong kaugalian sa maliit na nayon sa bundok ay simple. Alam ni Yang Yian na kapag nag-iisa ang kanyang lola sa bahay, tutulungan siya ng lahat. Ang kanyang kapatid na babae ay nag-aaral sa county, at siya ay nakapasa sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Hindi ko alam kung nakapasok siya sa universidad. Siya ay hindi tumawag para magtanong tungkol sa sitwasyon ng pamilya sa panahong ito. Naisip niya na wala talaga siyang kakayahan bilang kapatid. Sa kabilang banda, alam din ni Yang Yian na karaniwang hindi tumatawag ang kanyang lola at kapatid na babae dahil natatakot silang maapektuhan siya. Ngayon ay hindi niya sinabi sa kanila ang kanyang ginawa. Palagi niyang gustong umuwi para sunduin ang mga ito kapag naayos na ang lahat, ngunit naantala ito hanggang ngayon. Pagkatapos manirahan sa hotel, si Yang Yian ay lalabas para sa hapunan. Gusto niyang kumagat ng mga merienda mula sa kanyang bayan. Ang pinakamaraming merienda ay available sa night market para sa hapunan. Nag-aral siya sa high school sa county sa loob ng 3 taon at pamilyar na pamilyar sa lugar. Mayroon din siyang malapit na kaibigan dito si Gang Lingfeng.
Si Gong Lingfeng ay isang kilalang manggugulo noong high school. Siya ay pinatalsik sa paaralan dahil sa pakikipag-away at pananakit sa kanyang tagapayo sa unang semestre ng kanyang senior year. Ngunit siya ay isang napakatapat na tao. Siya ay nasa negosyo sa loob ng maraming taon at nakipag-ugnayan kay Yang Yio. Balita ko nagnenegosyo siya ng herbal medicine. Noong bata pa siya, naglaro siya ng billiards, nag-skate, lumaktaw sa mga klase, at iba pa. Lahat ng mga bagay na ito na kaya niyang gawin ay itinuro ni Gong Lingfeng. Now thinking about it, namiss niya talaga ang oras na iyon. Kaya tinawagan ni Yang Yio si Gong Lingfeng sa sandaling bumalik siya upang gumawa ng appointment para sa hapunan. 2 beses tumunog ang telepono at saka ito nakakonekta. Yanzi, marunong ka pang tumawag sa body mo, ang nakakatuwang tawa ni Gong Lingfeng ay nagmula sa telepono. Pagbalik ko, tinawagan kita. Lalabas ka ba sa bahay para mag-dinner? Nakangiting sabi ni Yang Yio. Ano? Dumating ka talaga. Labis na nagulat si Gong Lingfeng sa telepono. Yang Yio, paano ako magsisinungaling sa iyo? Bilasan mo, kakain ako ng hapunan sa Cross Grill. Hehe, may nagtanong lang sa'yo. Pinag-usapan ka namin. Halika dito dali. Nakangiting sabi ni Gong Lingfeng. Sino ang kasama mo? Casual na tanong ni Yang Yio. Iilang kaibigan noong high school. Alam mo ang ilan sa kanila. Halika at mag-usap. Hindi na nagsalita pa si Gong Lingfeng. Okay, andito na ako saglit. Binaba ni Yang Yio ang telepono, lumabas ng hotel at dumiretso sa Cross Grill. Pamilyar na pamilyar siya sa lugar na ito at alam niyang lumang restaurant iyon. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Yang Yian sa barbecue restaurant. Pagkababa niya sa sasakyan, nakita niya si Gong Lingfeng at ilang iba pa na nakaupo sa labas. Ang panahon noong Hulyo ay talagang mainit. Fengzi, lumapit si Yang Yian at tinawag si Gong Lingfeng. Haha, sa wakas nandito ka na. Tumayo si Gong Lingfeng at nakita si Yang Yian at magkayakap silang dalawa. May 5 o 6 na tao ang nakaupo sa table niya, may mga lalaki at may mga babae. Nakita ni Yang Yian na lahat sila ay mga kaklase sa high school, at mayroon ding isang batang babae na pamilyar sa kanya. Ngumiti si Gong Lingfeng at bumulong, Yanzi, nandito si Yujia, at si Yan Xian. Si Yan Xian ang nagpatigil sa munting pagtitipon ngayong gabi. Sa katunayan, narinig niya na bumalik si Yujia at nakipag-appointment kay Yujia. Hehe, hindi mo ba gustong ituloy si Yujia sa simula? Ngayong gabi ay isang magandang pagkakataon. Sinusuportahan ka ni Kuya. Magwala, nakangiting pagmumura ni Yang Yian. Para naman kay Yujia, sa umpisa pa lang ay nanggugulo lang siya. Sumulat siya ng love letter sa kanya, ngunit hinarang ito ng class teacher bago ito naihatid kay Yujia. Sa kabutihang palad, ang guro ng klase noong panahong iyon ay magaling at hindi ito isinapubliko, ngunit si Gong Lingfeng ay isang saksi. Noong mga panahong iyon, nasa unang taon sila ng high school, at hindi nila alam kung ano ang pag-ibig. Nagkagulo lang sila. Noong high school si Yujia, biro siya ng isang nangungunang estudyante. Magkaklase sila. Pagkatapos ng graduation, pumunta si Yang Yian sa sinaunang kabisera upang mag-aral sa universidad, at si Yujia ay nagpunta sa Yan University. Hindi pa sila nagkakausap, ngunit hindi nila inaasahang magkikita sila ngayong gabi. Si Yan Xian ay isang mayamang ikalawang henerasyon, at bawal siyang makita, kaya tinawag siyang Xian noong nakaraan. Palagi niyang gustong habulin si Yujia, ngunit hindi niya naabutan. Hindi masyadong gusto ni Yang Yian si Yan Xian, dahil minamaliit niya ang mga bata sa nayon noong bata pa siya. Ang lahat ay hindi lamang nakikitungo dito sa salita. Sa isang sulyap, ang ilang mga tao ngayong gabi ay pawang mga kasama mula sa county. Maliban kay Yan Xian, maganda ang relasyon ng iba, lalo na si Yujia, na magaling na estudyante noon at nakakausap, pero kung tutuusin, hindi pa sila nagmahalan, at hindi nila ito naiintindihan sa mga oras na iyon. Noong high school, pareho silang top students. Lumapit si Yang Yian at isa-isang nakipagkamay sa kanila para kumustahin. Matapos makitang lumitaw si Yang Yio, masaya rin si Yujia. Nagkusa siyang tumayo at nakangiting sinabi, Yang Yio, class monitor Yang, long time no see. Yujia, you, study committee member, long time no see. Nagkamayan ang dalawa at ngumiti sa isa't isa. Parang bumalik sila sa high school days nila sa isang iglap. Nakita ni Yan Xian si Yang Yio na lumitaw at may bakas ng displeasure na sumilay sa kanyang mga mata, lalo na nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Yujia pagkatapos niyang makipagkamay sa kanya, agad siyang nadismaya. Nang makita ang eksenang ito, tumawa si Yan Xian at sinabing, class monitor, long time no see. Ang taong ito ay sadyang iniunat ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Yang Yio, na pinutol ang pag-uusap ni na Yang Yio at Yujia. Long time no see Xian. Siya pa rin ang tawag ni Yang Yio sa kanya. Matapos makaupo ang ilang tao, itinaas nila ang kanilang baso at uminom, at nagkwentuhan tungkol sa kani-kanilang trabaho.
Sabi ng isa sa mga kasama na may kay-abangan at bongga, sumali ako sa Industrial and Commercial College. Kung may problema ka sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. Pagkatapos ng isang round ng pambabula, tinanong din ng isa sa kanila si Sian, Sian, kumusta ka pagkatapos ng graduation? Saan ka nagtatrabaho? Biglang namula ang mukha ni Sian at sinabing, sumali ako sa Provincial Health Department sa sinaunang kabisera. Karaniwang trabaho lang ang ginagawa ko. Bihira akong bumalik sa aking bayan sa hinaharap. Bumili ng bahay at kotse ang pamilya ko, at ngayon ay hinihimok nila akong magpakasal. Ang pagiging makapanirahan sa isang lungsod tulad ng sinaunang kabisera ay isang bagay ng magdamag na tagumpay sa mata ng lahat, hindi pa banggitin na mayroon kang bahay, kotse at trabaho, na isang bagay na lubhang nakakainggit. Matapos purihin ng lahat ang isa't isa para sa ilang salita, biglang pinaputukan ni Sian si Yang Yiyo. Mahinang nagsabi, Yang Yiyo, naalala kong nasa sinaunang kabisera ka rin, tama ba? Pagkatapos ng graduation, nakahanap ka na ba ng trabaho? Kung hindi, magsalita ka na lang. Alam kong hindi maayos ang pamilya mo. Hindi magandang maghanap ng trabaho ngayon nang walang pera o koneksyon. Baka may maitutulong ako sa iyo. Ang aking matanda ay may kilala sa ilang mga tao sa sinaunang kabisera. Ang mga salita ni Sian ay nagpahayag ng pagmamalaki sa lahat ng dako. Hindi niya nakita ngayon si Yang Yiyo na nagmamaneho ng BMW, kung hindi ay hindi niya ito sinabi. Ngunit narinig ng lahat ang malakas na panunuya sa mga salita ni Sian. Bahagyang ngumiti si Yang Yiyo at tumango, hindi na kailangan, mayroon din akong bahay, kotse at trabaho, marahil mas mahusay kaysa sa iyo. Dahil gusto mong magpakitang gilas, tapos gawin mong mabuti, gagawin din ni Yang Yiyo. Narinig ni Gong Lingfeng ang paghamak ni Sian kay Yang Yian, at agad na pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, Yanzi, tara na, inaanyayahan ka ni Buddy na kumanta. Kung kumain ka ng sobrang barbecue, magagalit ka. Tara inom tayo. Ang pagkain na ito ay pagkain ni Sian, at ayaw niyang madamay si Yang Yian. Sa oras na ito, tumayo din si Yujia at sinabing, okay, gusto ko ring kumanta. Pumunta si Yujia, at ang iba ay natural na bumalik. Kasama si Sian. Nang sumakay ang 6 na tao, kabilang si Yang Yian, sa kotse, inilabas ni Sian ang isang mukha na puno ng mga susi ng kotse ng Audi at inanyayahan si Yujia na sumakay sa kotse. Tumingin din siya kay Yang Yian na may mapang-asar na mukha, ibig sabihin, tingnan mo, may kotse si Buddy. Hindi gustong tamaan ni Yang Yian ang mga mata ni Sian, ngunit pagkatapos makita ang hitsurang ito, ngumiti siya. Tumingin kay Yujia, sinabi ni Yang Yian, Yujia, kunin mo ang kotse ko. Habang nagsasalita ay kinuha niya ang susi ng kotse ng BMW at pinindot ang remote control. Biglang, mahigit 10 metro ang layo, isang tunog ng beep ang tumunog. Sa sumunod na sandali, natigilan ang lahat, lalo na si Sian, na namumula ang mukha at hindi komportable ang buong katawan. Kabanata 83 Kahit na dumating ang hari ng impyerno, ito ay walang silbi. Tiningnan ni Sian ang bagong BMW ni Yang Yiyo, ang kanyang mukha ay naging mapatla at asol. Dati, kapag narinig niyang sinabi ni Yang Yiyo na may kotse, bahay at trabaho rin siya, akala niya nagpapanggap lang siyang mayaman, kaya natatawa na lang siya. Ngayon, nasa harapan na niya ang BMW, at talagang masakit ang sampal na ito. Mababa ang tingin ni Yancy sa mga taga-bukid na ito, sa pag-aakalang hindi nila kayang bumili ng bahay o sasakyan kahit buong buhay nilang pinaghirapan. Ngunit ngayon ay madaling makabili si Yang Yiyo ng BMW, at ito ang pinakabagong 7 series. Tiningnan pa niya ang serye ng kotse na ito noong binili niya ang kotse, na nagkakahalaga ng higit sa 2.8 milyon. Maging ang pamilya niya, ang pamilyang yan, ay kailangang magnganga kung gusto nilang bumili ng ganoong sasakyan ngayon, dahil mahigit 500,000 lang ang Audi niya. Ang kotse ni Yang Yiyo ay maaaring tumugma sa ilan sa kanyang mga kotse. Hindi napigilan ni Gong Lingfeng ang matawa nang makita niya ito sa gilid. Gustong-gusto niyang sabihin kay Sian, hinayaan mong magpanggap na cool, ngayon ay nasample sa mukha, di ba? Gayunpaman, siya at ang ilan sa kanyang mga kasama ay labis na interesado sa ginawa ni Yang Yiyo sa sinaunang kabisera sa loob ng ilang taon upang makapagmaneho ng naturang BMW. Ngayon isipin mo, ang sinabi niya noon tungkol sa pagkakaroon ng bahay, kotse at trabaho ay hindi pagmamayabang, kundi ang katotohanan. Nagulat din si Yujia. Kilala rin niya ang pamilya ni Yang Yiyo. Sa simula, sumulat si Yang Yiyo ng love letter sa kanya. Sa katunayan, nalaman niya sa ibang pagkakataon, ngunit ito ay naputol dahil sa napaaga na pag-ibig. Sa katunayan, lagi niyang naaalala si Yang Yiyo. Kaya lang hindi niya sinabi ang mga salitang ito kay Yang Yiyo. Ang pagharap kay Yang Yiyo, si Yujia ay isa ring uri ng hindi pagulang na memorya. Isang love letter mula sa taong iyon ang nagpaalala sa kanya magpakailanman.
May kaunting galit at awkwardness sa eksena, at lumabas ang isa pang kasama para maayos ang mga bagay-bagay. Sian, tapos na ako sa driving school kaninang umaga at hindi pa ako nakakapagmaneho ng sasakyan. Hayaan mo akong magmaneho ng kotse mo. Ah, okay. Bumaba Sian sa hagdan at sumakay sa kotse kasama ang iba at naglakad sa harapan. Bahagyang ngumiti si Yang Yiyo at sumakay sa kotse kasama sina Gang Lingfeng, Yu Jia at dalawang kasama. Sa kotse, nagbiro si Gang Lingfeng, Yun Zixing, mukhang naging matagumpay ka na ngayon. Naging mahirap ang negosyo ko sa medicinal materials nitong mga nakaraang taon. Paano kung pupunta ako sa sinaunang kabisera upang samahan ka sa hinaharap? Natatakot ako na hindi ka dumating. Oo nga pala, hindi pa kita tinanong kung anong mga gamot ang ginagawa mo. Gumalaw ang puso ni Yang Yian. Ang kanyang kumpanya at ang kumpanya ni Liu Ziki ay hindi magagawa ng walang mga materyales na panggamot. Sa hinaharap, ang mga produkto ng kumpanya ay tataas at ang pangangailangan para sa mga panggamot na materyales ay magiging napakalaki. Baka pwede niyang dalhin si Gang Lingfeng para makipaglaro sa kanila. Pangunahin ang pagtatanim ng mga panggamot na materyales, at paggawa din ng mga pagkuha at muling pagbebenta. Nitong mga nakaraang taon, mahirap at hindi ako kumita ng malaki. Mayroon akong mga panggamot na materyales sa aking bodega sa loob ng 1 o 2 taon. Kung hindi ko maibenta, magiging panggatong. Napabuntong hininga si Gang Lingfeng habang nagsasalita. Alam din ni Yang Yian na ang mga panggagamot na materyales ay gamot kung ito ay maipagbibili para sa pera, at kahoy na panggatong, kung hindi ito maipagbibili. Fengzi, tatawagan kita mamaya. Gumagawa ng health wine ang isang kapatid ko sa Guda. Maaaring kailanganin niya ang maraming materyal na panggamot. Maaari kang makipag-ugnayan sa kanya at subukang tunawin ang lahat ng iyong backlog ng mga panggamot na materyales. Bilang karagdagan, ikaw ay nakikibahagi sa pagtatanim ng materyal na panggamot, na napakaangkop para sa kanilang kumpanya. Pag-usapan natin ito at baka magkaroon tayo ng pangmatagalang kooperasyon. Naisip ni Yang Yiyo na ipakilala si Gang Lingfeng kay Liu Ziki. Siguro ito ay isang magandang ideya. Gayunpaman, kung gusto ng Yunqi Company na lumaki sa hinaharap, dapat ay mayroon itong sariling base ng materyal na panggamot. Pinag-usapan nila ito ni Liu Ziki ng magkasama, at makakatulong ito kay Gang Lingfeng at magkasya sa landas ng kumpanya. Talaga. Tuwang-tuwa si Gang Lingfeng. Kilala niya si Yang Yiyo at alam niya kung anong klaseng tao siya. Hindi siya magbibiro tungkol sa mga ganoong bagay. Pwede ba akong magsinungaling sa'yo? Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata sa kanya at sinabi lang sa kanya ang numero ng telepono ni Liu Ziki at hiniling na tawagan siya bukas. Maraming tao ang nag-usap at nagtawanan, at pumunta sa KTV para kumanta. Ang KTV sa maliit na bayan ng county ay hindi masyadong malaki. Pagkapasok sa koridor, may 4 o 5 binata na naglalakad sa harapan nila. Gangster sila sa unang tingin. May buhok silang abot-tenga at may mga tato sa braso. Magkabalikat silang naglalakad at mukhang nainom na sila ng sobra. Si Yang Yiyo at ang iba pa ay tumabi para gumawa ng paraan. Nandito sila para masayang kumanta, hindi para manggulo. Ayaw nilang magkagulo. Pero minsan gusto ka lang nilang hanapin. Si Gang Lingfeng ay may masamang ugali. Pagdaan niya ay nontog siya ng isa sa balikat niya at malapit na siyang magalit. Ngunit pinigilan siya ni Yang Yiyo. Fengzi, kalimutan mo na, nandito tayo para kumanta. Pinandilatan siya ni Gang Lingfeng at hindi na nagsalita pa. Ngunit sa hindi inaasahan, si Yu Jia, na naglalakad sa likod ni Yang Yiyo, ay sumigaw, ikaw. Lumingon si Yang Yiyo at nakita si Yu Jia na inilagay ang kamay sa kanyang katawan at pinandilatan ang isa sa mga binata. Hehe, hindi masama ang babae. Nakangiting sabi ng binata at inilahad ang kamay kay Yu Jia. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, hinayla si Yu Jiawang sa likod niya, at hinawakan ang kamay ng binata ng napakabilis ng kidlat. Bitik. Ang suntok na ito ay direktang nabali ang 3 daliri ng kabilang partido. Parang baboy na kinakatay ang sigaw ng binata. Bitawan mo ang pangatlo kong kapatid. Kaagad, maraming tao sa paligid niya ang sumugod na may kasamang sumpa. Matalim ang mata ni Gang Lingfeng at sinipa ang isa sa mga taong sumugod, natamba siya sa lupa. Noong una ay pinayuhan ni Yang Yiyo si Gang Lingfeng na huwag gumawa ng gulo, ngunit ngayon, ayaw nilang gumawa ng gulo, ngunit pinukaw sila ng iba, lalo na ang panunukso kay Yu Jia, na ikinagalit niya. Sa ilang galaw, pinatumba nila ni Gang Lingfeng ang 5 tao. Pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa batang gangster na humipo kay Yu Jia, paumanhin. Ang sakit ay nagpapahina ng kaunti kay Chen San. Alam niyang nakatagpo siya ng isang matigas na lalaki, ngunit medyo mahirap na humingi ng tawad sa kanya. Siya ay palaging isang malaking shot sa maliit na county na ito, at walang sinuman ang nang-ahas na hindi magbigay sa kanya ng mukha. Nang makitang si Yang Yiyo ay hindi pamilyar at hindi isang taong madalas niyang makita sa palengke,
hindi siya natakot at nagmatigas na sinabi, Kuya, hindi mo ito madalas makita. Hindi mo alam kung sino si Chen San di ba? Humingi ng tawad. Haha, mas mabuting humingi ka muna ng tawad sa akin, kung hindi, ipapahiga kita ngayon, maniwala ka. Ngumiti si Yang Yiu habang nakataas ang gilid ng kanyang bibig. Hindi siya natatakot sa mga mag-agarang tao ng sinaunang kabisera, kaya paano siya maloloko sa kanyang bayan na county. Biglang natapakan ni Tai ang kamay ng lalaking tumatawag sa kanyang sarili na Chen San. Hindi man lang binitawan ni Yang Yiu ang kanyang kamay. Napasigaw si Chen San sa sakit, at maging ang mga tao sa paligid niya ay natakot. Sa hindi inaasahan, si Yang Yiu, na mukhang tahimik at maamo, ay mas mabangis kaysa sa kanila. Anong ginagawa niyo? Tawagan mo ang tito ko. Sabi ni Chen San sa mga kapatid sa paligid niya na nakapikit ang mga mata. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para humingi ng tawad sa kaibigan ko. Pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabi kay Chen San. Hindi niya pinansin ang tawag sa telepono ni Chen San. Teka, bata. Alam mo ba kung sino ang aking tiyuhin? Shen Qibian mula sa Gu County. Maghintay hanggang mamatay ka. Hahaha, mahinang tumawa si Chen San. Sa oras na ito, nagbago ang mukha ni Gang Lingfeng at sinabi niya, Yanzi. Kalimutan na natin ito. Hindi namin kayang saktan si Chen Qibian. Nang magsalita siya, napahiya rin si Gang Lingfeng. Hindi niya inaasahan na itong si Chen San ay miyembro ng pamilyang Chen. Ang matandang pamilyang Chen sa Gu County ay isang malaking pamilya na may puno ng pamilya. Walang opisyal sa kanilang pamilya, ngunit walang nang ahas na guluhin sila, dahil alam ng lahat sa Gu County na pinrotektahan ng pamilya Chen ang county sa panahon ng digmaan at nilabanan ang daan-daang bandido. Dahil dito, nailigtas nila ang mga tao sa buong county. Lubos na iginagalang ng nakatatandang henerasyon ang pamilya Chen. Sinasabi na ang pamilya Chen ay nagsasanay ng martial arts sa loob ng maraming henerasyon, at ito pa rin ang tanging paaralan ng martial arts sa Gu County na binuksan ng pamilya Chen. Ang pamilyang Chen ay napakapopular sa buong Gu County. Para naman kay Chen Qibian ni Chen San, siya ay isang kilalang tao sa mundo. Sinasabi na noong bata pa siya, ginamit niya ang pamamaraan ng letigo ng pamilya Chen upang talunin ang lahat ng nakapalibot na 5 county at 2 distrito. Mayroong 7 letigo sa kabuuan, at ang bawat letigo ay mas malakas kaysa sa huli. Ibinulong ni Gang Lingfeng ang lahat ng ito kay Yang Yiu, umaasa na palayain niya si Chen San. Sa pagharap sa matandang pamilyang Chen, lalo na kay Chen Qibian, kakaunti lang talaga ang mga tao sa buong Guxian County na nang ahas na guluhin siya. Kahit na hindi pa nakita ni Gang Lingfeng si Chen Qibian, hindi siya pamilyar sa kanya. Kahit si Yu Jia ay narinig ito at sinabing, kalimutan na natin si Yang Yiu. Labis siyang na-touch na tumayo si Yang Yiu para sa kanya, ngunit mas nag-aalala siyang baka masaktan ni Yang Yiu ang pamilya Chen at gagantihan siya. Para naman kay Yan Xian at sa iba pang dumating kanina, matapos marinig na sina Yang Yiu at Gang Lingfeng ay binugbog ang pamilya Chen, isa-isa silang tumakas. Galit na galit si Gang Lingfeng kaya nagmura siya. Gayunpaman, hindi nag-alala si Yang Yiu. Sa halip, naging interesado siya sa kanyang puso. Parang ang pamilyang Chen na ito ay isang pamilyang guwo. Kung totoo ito, gusto niyang makita itong si Chen Qibian na paparating na. Nakatingin kay Chen San na nakahandusay sa lupa na may masamang ngiti, tumawa si Yang Yiu at muling tinapakan ang kabilang kamay ni Chen San, walang silbi ang paghingi ng tawad, kahit na dumating ang hari ng impyerno. Kabanata 84 na pagkita kay Chen Qibian. Umalangaw-ngaw sa koridor ang mga hiyawan ni Chen San, na umaakit ng maraming tao na manood. Bulong ng ilang taong nakakakilala kay Chen San. Ang Chen San na ito ay nakatagpo ng isang matigas na tao. Karaniwan siyang umaasa sa pamilya Chen na gumawa ng maraming masamang bagay. Deserve niya. Ang ilang mga tao ay nag-aalala tungkol kay Yang Yiu. Alam ng mga taong pamilyar sa matandang pamilyang Chen na hindi madaling guluhin ang pamilya Chen sa Gu County. Para kay Chen San, ang kanyang dalawang kamay ay nabali ni Yang Yiu, ngunit ang taong ito ay talagang isang matigas na tao at hindi humingi ng awa. Nakita ni Yang Yiu na bagamat matigas si Chen San, tumingin siya kay Chen San ng nakangiti, ang kanyang mga mata ay dumampi sa kanyang mga vital at sinabing, bibigyan kita ng huling pagkakataon, humingi ng tawad sa aking kaibigan. Natakot si Chen San nang titigan ni Yang Yiu ang kanyang vitals. Siya ay nauutal, ako. Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang hawakan ako, darating ang aking tiyuhin mamaya, at ikaw ay mamamatay. Hehe, tumingin sa kanya si Yang Yiu at Nishan, itinaas ang kanyang paa at kunwaring tinatapakan ang vitals ni Chen San. No, I apologize, natakot siya sa wakas. Hindi makita ni Chen San ang kahit katiting na takot sa mga mata ni Yang Yiu, at mabilis siyang lumabas upang humingi ng awa. Pasensya na. Humingi ng tawad si Chen San kay Yu Jia.
Hinampas siya ni Yang Yiyu sa ulo, humihingi ka ba ng tawad? Huwag mo akong patulan, pasensya na ate, nagkamali ako, patawarin mo ako. Nawala ang galit ni Chen San. Takot na siya ngayon kay Yang Yiyu. Hindi pa siya umalis sa Gu County mula pa noong siya ay bata, at ang kanyang katangian ng paglalakad ng patagilid sa Gu County ay nagpaisip sa kanya na siya ay hindi magagapi at walang sinuman ang nang-ahas na guluhin siya. Ang pagkuha kay Yang Yiyu na nakilala niya ngayon ay isang magandang karanasan para sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman ni Chen San na ang nakangiting si Yang Yiyu ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang maliit na puno. Sa matandang pamilyang Chen, si Chen San ay natatakot sa lahat, maliban sa kanyang tiyuhin, dahil ang kanyang tiyuhin ay walang awa at kapag siya ay nambugbog ng mga tao, siya ay katulad na lamang ni Yang Yiyu ngayon, palaging nakangiti at binubugbog ka. Ngayon ay umaasa na lang siya na darating ang kanyang tiyuhin at hiwa-hiwain si Yang Yiyu. Mukhang malapit nang matapos ang oras. Walang naramdaman si Yang Yiyu, ngunit natakot sina Gang Lingfeng at Yu Jia, lalo na nang marinig ng mga tao sa kanilang paligid na nag-uusap tungkol sa pamilya Chen at Chen Qibian, naramdaman nilang dalawa na sa pagkakataong ito ay magiging seryoso ang mga bagay. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Ilang mga kasamahan na sumunod sa kanila, isa-isang, ay nakatakas o umalis sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpunta sa banyo. Walang sinabi si Yang Yiyu tungkol dito, hayaan mo na lang sila, anyway, wala silang masyadong relasyon sa kanila. Ang tanging natitira sa field ay sina Gang Lingfeng at Yu Jia. Nang makitang determinado si Yang Yiyu na guluhin ang matandang pamilyang Chen, hindi na nabalisa si Gang Lingfeng at handa nang bugbugin. Para naman kay Yu Jia, alam niya na sa kanya ang dahilan, kaya sa pinakamasama ay maaari siyang humingi ng tulong sa kanyang pamilya. Sa halip, may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang puso. Sa pagtingin kay Yang Yiyu, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na ligtas. Kasabay nito, sinabi niya sa kanyang puso, ito pa rin ba ang mahiyain at tahimik na si Yang Yiyu mula noon? Alam ni Yang Yiyu na pagkatapos talunin si Chen San ngayon, okay lang na umalis siya. Gayunpaman, ang pamilyang Chen ay isang mayamang may-ari sa sinaunang county. Kahit pumunta siya sa bahay nila, pupunta pa rin sila sa pinto. Nais ding makita kung si Chen Qibian, ang tiyuhin na binanggit ni Chen San, ay isang sinaunang mandirigma. Sinulyapan niya sina Gang Lingfeng at Yu Jia at sinabing, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Maghanap tayo ng isang kahon at umupo at hintayin si Chen Qibian. Medyo nabigla sina Gang Lingfeng at Yu Jia nang marinig nila ang walang pakialam na tono sa mga salita ni Yang Yiyu. Anong uri ng kahangahangang pagtitiwala mayroon siya? Ngunit ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, kaya ito ay kung ano ito. Hindi ito masyadong inisip ni Gang Lingfeng. Isa-isang hakbang lang niya ito. Sa hindi maipaliwanag na paraan, naramdaman niya ang isang ilusyon ng pagkulo ng dugo sa kanyang puso nang marinig niya ang mahinahong mga salita ni Yang Yiyu. Sa sandaling ito, hindi na talaga siya natatakot. Lumapit siya at humingi ng private room sa waiter. Pagkatapos ay pinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabi kay Chen San, "Tara na, Third Young Master Chen. Tara na sa private room at hintayin ang pagdating ng tito mo. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang hiling mo ngayon." Sa sandaling ito, narinig ni Chen San ang walang pakialam na tono ni Yang Yiyu, at nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Bagamat magulo siya, hindi siya tanga na walang utak. Sa pagtingin kay Yang Yiyu, naisip niya sa kanyang sarili, ang taong ito ay maaaring may napakalakas na background o may iba pang suporta. Sana dumating si tito at supilan siya. Hindi siya nang ahas na tumakbo, at sumunod kay Yang Yiyu sa kahon ng masunurin. Matapos makaupo ang ilang tao, sumulyap si Yang Yiyu kay Chen San na uupo na at sinabing, "Sinabi ko bang maupo ka? Tumabi ka, huwag kang maging mata." Si Chen San ay nahihiya na gusto niyang magmura, ngunit hindi siya nang ahas. Tumayo siya at masunurang pumunta sa sulok. Sa oras na ito, sinabi ni Yu Jia, "Paano kung tumawag ako sa bahay? Ang aking ama ay nagtatrabaho sa ahensya ng pamamahala ng county. Palagi niyang itinatago ang sitwasyon sa bahay, at hindi maraming tao ang nagsabi sa iba. At hindi rin alam ng mga kasama ni Yang Yiyu. Noong bata pa sila, ang alam lang nila ay maganda ang pananamit ni Yu Jia sa lahat ng aspeto at hindi siya mula sa ordinaryong pamilya. Ngayong narinig siyang nagkusa na magulat na ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa ahensya ng pamamahala ng county, sapat na upang ipakita na siya ay nag-aalala kay Yang Yiyu. Natigilan si Gang Lingfeng at nag-react, "Yu Jia, tumawag ka kaagad, hindi talaga madaling guluhin ang matandang pamilyang Chen, lalo na si Chen Qibian, na isang matandang bandido. Huwag kang mag-alala, hindi ako natatakot sa iyo, ano ang kinakatakutan mo, sasabihin ko sa iyo mamaya, haha." Natatawang sabi ni Yang Yiyu sa kanilang dalawa. "Makakatawa ka pa," inilibot ni Gang Lingfeng ang kanyang mga mata. "Maaari ko bang lutisin ang problema sa pamamagitan ng pag-iyak?" Tanong pabalik ni Yang Yiyu. "Ikaw," halos mabulunan siya ni Gang Lingfeng.
Okay, sabi ko naman sa'yo, huwag kang mag-alala. Gusto ko talagang makilala si Chen Qibian. Halika, magpahinga, uminom at mag-usap. Si Yang Yian ay sinenyasan ang dalawa na uminom. Kumbinsido talaga ako. Ikaw ang magiging kuya sa hinaharap. Okay, hindi ako mag-aalala tungkol dito. Kung mag-away tayo mamaya, ang pinakamasamang pwedeng mangyari ay mamamatay ako. Ngunit tungkol dito, narinig ko na kahit na si Chen Qibian ay isang tao ng underworld, siya ay makatwiran. Sana maging reasonable siya sa nangyari ngayon. Ikanawit ni Gong Lingfeng ang kanyang baso kay Yang Yian at uminom ng isang malaking baso ng beer sa isang lagok, na parabang binibigyan niya ng lakas ng loob ang sarili. Habang nagsasalita siya, umalangaw-ngaw ang mga yabag sa pintuan. Tumangala si Yang Yian. Isang malaking grupo ng mga tao ang lumitaw sa pintuan. Ang pinuno ay mga 30 taong gulang, mga 1.6 metro ang taas, hindi mataba o payat, ngunit siya ay mukhang napakalakas. Siya ay nagkaroon. Makapal na kilay at malalaking mata, nakasuot ng makalumang tangsuit, may malaking buhok sa likod, lumakad papasok ng nakatalikod ang kanyang mga kamay, may malabong ngiti sa kanyang mukha, at sinundan ng isang malaking grupo ng mga tao, na nagpalakas sa kanya. Si Chen San, na nakatayo sa sulok, ay nabuhay kaagad nang makita ang taong paparating. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, "Tito, narito ka. Kung hindi ka dumating, hindi mo ako makikita." Nang magsalita siya ay parang bata siyang umiyak. Malinaw na ang taong ito ay si Chen Qibian. Si Gong Lingfeng, na madalas nasa Gu County, ay pamilyar kay Chen Qibian at hindi niya maiwasang tumayo. Tumingin si Yang Yiu kay Chen Qibian nang may interes, hawak ang isang baso ng beer sa kanyang kamay at nakaupo pa rin. Sigurado siyang si Chen Qibian ay isang sinaunang mandirigma, dahil pakiramdam niya ay napakahaba ng dugo sa kanyang katawan. Ito ay halos katulad ni Ma Xiaoliu at Ye Kai. Handa nang makita kung ano ang gagawin ni Chen Qibian. Kung talagang makatwiran siya, walang pakialam si Yang Yiu na mga twiran sa kanya, ngunit kung hindi siya makatwiran, hindi niya ito bibigyan ng magandang mukha. Matapos maabot ang ikalawang antas ng Qi Refinang, talagang hindi siya natatakot sa mga sinaunang mandirigma sa antas ng Mingjin. Sa kanyang pangunawa, si Chen Qibian ay nasa antas ng Mingjing, katulad ni Ma Xiaoliu. Nang natapos ni Chen San ang kanyang mga salita na may umiiyak na tono, isang binata sa tabi ni Chen Qibian ang tumuro kay Yang Yiu at sinabing, ang Seventh Master ay ang batang iyon. Well, tama na. Maghintay ka sa pinto. Kinawayan ni Chen Qibian ang kanyang kamay para palabisin ang mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chen San at sinabing, walang hiya ka, sinabi ko sa iyo na maghihirap ka sa madaling panahon. Ang tahimik mo ngayon Pagkatapos nito, sinabi niya kay Yang Yiu, ako si Chen Qibian. Hindi ko alam kung paano ka haharapin. Paano ka na-offend ng pamangkin ko? Paki-explain sa akin. Ang implikasyon ay kailangan niyang magbigay ng paliwanag kung paano kanya nasaktan. Ibinaba ni Yang Yiu ang kanyang baso ng alak at ngumiti kay Chen Qibian, sinabing, ako si Yang Yiu. Taga-Gu County din ako, pero sa kanayunan, ako lang ang nakatalo kay Chen San. Kung bakit niya siya binugbog, dapat tanungin ni Mr. Chen ang pamangkin mo. Ang songgit niya. Yang Yiu. Ngunit si Yang Yiu na tumalo kay Ma Xiaoliu sa Guda. Tanong ni Chen Qibian pagkaraan ng ilang sandali. Mister, kilala ako ni Chen. Natigilan din si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Chen Qibian ang tungkol sa pambubugbog kay Ma Xiaoliu. Kabanata 85 Kalahati ng pamilya ng sinaunang martial arts. Ngumiti si Chen Qibian at sinabi, matagal ko nang narinig ang iyong dakilang pangalan. So, kita mo, naturuan ka rin ng leksyon ng walang kwentang pamangkin ko. Dalhin ko ba siya sa ospital para ipacheck ang kamay niya? Sasamahan kita mag-usap. Nalaman ni Yang Yian na ang paraan ni Chen Qibian sa pakikipag-usap sa kanya ay hindi namamalayan. Naantig siya, at parang may gustong sabihin sa kanya. Tumanggaw siya at sinabing, dahil ikaw, Mr. Chen, ay humarap, natural na posible. Agad na sinabi ni Chen Qibian kay Chen San, umalis ka na. Pagkatapos mong bumalik sa pagkakataong ito, huwag ka nang lalabas para guluhin pa ako. Pagkatapos nito, sinabi niya sa mga tao sa pintuan, dapat din kayong umatras. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Chen San at ang isang malaking grupo ng mga tao sa pintuan. Tanging sina Chen Qibian, Yang Yian, Gong Lingfeng at Yu Jie lamang ang naiwan sa treasure chest. Sa oras na ito, biglang ngumiti si Chen Qibian at sinabing, gusto ni Chen na bigyan mo ako ng payo. I wonder kung payag ka. Ngumiti si Yang Yian. Alam niya na kahit may masamang hangarin si Chen Qibian sa kanya ngayon, kailangan niyang lumaban, kung hindi ay mawawalan ng mukha ang pamilya Chen. Magalang siyang nagsalita, marahil dahil alam niya ang tungkol sa kanyang karanasan sa pambubugbog kay Ma Xiaoliu sa sinaunang kabisera.
Sinabi ni Zhao Nan na pinahahalagahan ng sinaunang martial arts community ang tradisyonal na kagandahang asal, kaya ang mga salita ni Chen Qibian ay hindi pa dalos-dalos. Fengzi, bumaba na kayo ni Yuja at hintayin ako. May sasabihin ako kay Mr. Chen. Lumingon siya at sinabi kina Gong Lingfeng at Yuja. Mas mainam na huwag silang iharap kapag ang mga sinaunang martial artist ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa, kung hindi, sila ay masaktan. At ayon sa mga patakaran, subukang huwag isangkot ang mga ordinaryong tao. Medyo nababalisa si Gong Lingfeng. Natatakot siyang mawalan si Yang Yio, Yanzi. Huwag kang mag-alala, kuya. Kinakausap lang ni Chen si Mr. Yang. Natural na nakita ni Chen Qibian ang mga alalahanin ni Gong Lingfeng at Yuja. Sa katunayan, mapait ding ngumiti si Chen Qibian sa kanyang puso. Alam ng buong hilagang kanlurang sinaunang martial arts community na natalo ni Yang Yio si Ma Xiaoliu, at nagpalakpakan ang lahat. Nagkaroon siya ng alitan kay Ma Xiaoliu ilang taon na ang nakararaan at sabik siyang matalo si Ma Xiaoliu. Nagawa ni Yang Yian na talunin si Ma Xiaoliu, at ang pamilya Ma ay hindi gumawa ng anumang paggalaw pagkatapos, na sapat na upang ipakita na ang kapangyarihan sa likod ni Yang Yian ay napakalakas na ang pamilya Ma ay natakot sa kanya. Bukod dito, ang katotohanan na kaya niyang talunin si Ma Xiaoliu ay nagpakita na si Yang Yian ay napakalakas. Siya nagsimulang makipag-spar kay Yang Yian sa sandaling ito, una para bigyan ng pagkakataon ang pamilya Chen na iligtas ang mukha, at pangalawa, si Chen Qibian ay mahilig na sa martial arts mula pa noong bata pa siya. Nang makilala niya ang isang makapangyarihang karakter, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangangati at gusto niyang subukan si Yang Yian upang makita kung siya ay makapangyarihan gaya ng ipinagyayabang ng iba. Matapos lumabas ng pribadong silid sina Gong Lingfeng at Yu Jia, isinara ni Chen Qibian ang pinto ng pribadong silid at same time na pinagdaop ang kanyang mga kamao, sinabing, humingi ng payo si Goxiangu Chen Qibian sa iyo. Medyo nakakatawa ang itsura ni Yang Yian. Nasa ikalawang antas na siya ngayon ng Chi Refining Stage, nakatumbas ng dark power level ng sinaunang martial artist. Nadama niya na si Chen Qibian ay nasa maliwanag na antas ng kapangyarihan, at ang pakikipaglaban sa kanya ay mambubuli sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, narinig ko na si Mr. Chen ay napakahusay sa pamamaraan ng paghagupit ng pamilya Chen. I don't mean to underestimate Mr. Chen, pero hindi ko kayo kalaban. Ilabas mo ang iyong letigo. Nakita ni Yang Yian sa isang sulyap na may umbok sa baywang ni Chen Qibian. Dapat ay nakapulupot ang letigo sa kanyang baywang. Nang marinig ni Chen Qibian ang sinabi ni Yang Yian, bahagyang nagalit ang kanyang mukha, at pagkatapos ay sumangot siya ng malamig at sinabing, okay, sa kasong ito, sasaktan kita. Nang matapos siya nagsasalita, iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang baywang at hinayla ito, snap. Isang itim na letigo na mahigit 3 metro ang haba at kasing kapal ng hinliliit na daliri ang nabunot mula sa paningin, at isang tunog ng sipol ng letigo ang narinig. Ang 3 metrong letigo sa kamay ni Chen Qibian ay itinapon, at tila nabuhay ito sa kanyang kamay na parang ahas. Siya agad na hinampas ng letigo si Yang Yian, nang walang anumang kalokohan, at hinampas siya. Snap snap snap. Ang mahabang letigo sa kahon ay gumawa ng isang malakas na tunog, na may tunog ng pagsira sa hangin, at ang momentum ay parang bahaghari. Namilog ang mga mata ni Yang Yian, medyo nagulat siya, napaka-methodical ng mahabang letigo sa kamay ni Chen Qibian, ito ang unang sinaunang martial artist na nakilala niya na nagpaangat sa kanya ng tingin sa mga galaw. Nang gumalaw ang mahabang letigo, alam niya na si Chen Qibian ay nagpractice ng pamamaraan ng letigo sa isang napakataas na antas sa mga tuntunin ng mga galaw. Sa mga tuntunin ng mga galaw lamang, siya ay mas mahusay kaysa kay Ma Xiaoliu at sa kanyang mga kauri. Isang mabilis, tumpak at walang awa na letigo ang dumating sa dibdib ni Yang Yian. Bahagyang tumagilid si Yang Yian para maiwasan ang letigo. Boom! Sa susunod na sandali, ang coffee table sa tabi niya ay napunit sa pamamagitan ng letigo ni Chen Qibian. Puro kapangyarihan lang ang nasa kamay niya. Pagkatapos ay lumiit ang kamay ni Chen Qibian, at isang napakalinaw na letigo ang gamulong patungo sa mga binti ni Yang Yian. Nakita na ni Yang Yian ang Katanji tanging paraan ng paghagupit ni Chen Qibian, at hindi na ito sinubukan pa. Itinaas niya ang kanyang paa na parang kidlat at diretsyong tumapak sa mahabang letigo ni Chen Qibian. Sa susunod na sandali, ngumiti si Chen Qibian. Sa mga mata ni Chen Qibian, ito ay isang senyales na si Yang Yio ay masyadong mayabang. Kung matapakan niya ang mahabang letigo, malaking kawalan ang mararanasan niya. Siya biglang ginamit ang kanyang magic power sa kanyang kamay, sinusubukang pagtripan si Yang Yio. Gayunpaman, agad na nagbago ang mukha ni Chen Qibian pagkatapos. Dahil sinubukan niyang hagupitan ang letigo, ngunit hindi niya inaasahan na ang mahabang letigo ay mananatiling hindi gumagalaw sa ilalim ng mga paa ni Yang Yio. Malay mo, isang paa lang niya. May determinadong puso, umungal siya at sinubukang muli, ngunit hindi pa rin ito kumikibo.
Sa sandaling ito, alam ni Chen Qibian sa kanyang puso na si Yang Yiyo ay talagang isang master. Ang lakas ng sipa na ito lamang ay maaaring nalampasan ang pagkakaroon ni Ming Jin. Marahil ay nakatuntong na siya sa antas ng Anjin na pinapangarap ng mga mandirigma. Sa pag-iisip nito, tumigil si Chen Qibian sa lahat ng kanyang lakas at mapait na ngumiti, ang senior ay may malalim na kakayahan. Si Chen Qibian ay labis na tinansya ang kanyang mga kakayahan kamakailan. I'm sorry for offended you. Nang makitang inamin ni Chen Qibian ang pagkatalo, niluwagan ni Yang Yian ang kanyang mga paa at sinabing, Mr. Chen, pwede mo akong tawagin sa pangalan ko. Hindi ako nangangahas na tawaging senior. Sa martial arts, mauuna ang mas accomplished. Gusto kong itanong, naabot mo na ba ang antas ng dark energy? Tumingin si Chen Qibian kay Yang Yian na may kumikinang na mga mata. Dark energy. Natigilan si Yang Yian, pagkatapos ay ngumiti at sinabi, I guess so. Isa siyang cultivator, hindi man lang mandirigma. Kung susukitin lang ng lakas, nasa dark energy level na siya ng isang mandirigma. Oo naman, sabi ni Chen Qibian na may naiinggit na tono, at pagkatapos ay masayang sinabi, ang aking Gu County sa wakas ay may master ng dark energy, nakastiya siya. Mula noong Republika ng China, maliban sa mga ninuno ng aking pamilyang Chen, ang Gu County ay hindi na muling nagkaroon ng dark energy. Isang pagpapala para sa aking Gu County na ang nakatatanda ay pumasok sa madilim na enerhiya, at ito ay isang batang madilim na enerhiya, na bihira sa buong hilagang kanluran. Congratulations sa senior. Ang pinupuri ni Chen Qibian, nakaramdam ng sobrang awkward si Yang Yian, at nagmamadaling sinabi, ngayon, maituturing akong kakilala ni Mr. Chen. Bakit hindi tayo maging magkakaibigan bilang magkapantay? Tatawagan kitang Kuya Chen, at hindi mo ako tinatawag na senior, kaya sobrang awkward ang pakiramdam ko. Hahaha, sige, masyadong mataas si Chen, tatawagan kitang kuya. Tawa ng tawa si Chen Qibian. May magandang impresyon din si Yang Yian kay Chen Qibian. Pagkatapos ay sinabi niya, Brother Chen, patawarin mo ako sa pagsasabi nito. Sa sparring kanina lang, ang galing mo sa paghagupit, pero pakiramdam ko parang mahina ang iyong panloob na lakas. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, natigilan si Chen Qibian, at pagkatapos ay mapait na sinabi, kapatid, hindi mo alam, ang panloob na lakas ng mga kasanayan sa paghagupit ng aking pamilyang Chen ay bahagyang nawala sa mga taon ng digmaan, at ang ginagawa namin ngayon ay kalahati lamang ng mga kasanayan, kaya't ang panloob na lakas ay hindi talagang magagamit sa buong potensyal nito. Sa mahigpit na pagsasalita, ang aking pamilyang Chen ay kalahati na lamang ng isang sinaunang martial arts na pamilya. Kung walang kumpletong kakayahan sa panloob na lakas, maaari ka lamang huminto sa maliwanag na puwersa sa buhay na ito, at walang pag-asa sa madilim na puwersa. Sa sinaunang martial arts world, tanging ang mga tumuntong sa madilim na puwersa ang maituturing na mga tunay na sinaunang martial artist. Nang sabihin ito ni Chen Qibian, ang kanyang mga salita ay napuno ng walang katapusang pagkawala. Hindi alam ni Yang Yian hanggang sa matapos siyang makinig sa kanya na sa panahon ng digmaan, ang pamilya Chen ay may kumpletong pamamaraan ng pag-iisip, ngunit ang pamamaraang ito ng pag-iisip ay ipinasa ng pasalita, nang walang anumang nakasulat na record. Isa sa kanyang mga ninuno, sa panahon ng magulong panahon, ay humantong sa mga tao sa mga bandido sa hilaga at timog na kabundukan ng Gu County, at binaril sa likod at namatay. Sa huli, kalahati lamang ng paraan ng pag-iisip ang napanatili, at ang kalahati ay ganap na nawala. Ang kasalukuyang pamamaraan ng paghagupit ng pamilya Chen ay may kumpletong mga galaw ng letigo at mga pamamaraang pangkaisipang kalahating hakbang. Si Chen Qibian ay isang martial arts fanatic na nag-practice ng mga pamamaraan ng letigo mula pa noong siya ay bata, nag-iisip tungkol sa pagkumpleto ng paraan ng pag-iisip ng pamilya. Gayunpaman, pagkatapos mag-practice ng martial arts sa loob ng halos 30 taon, sa wakas ay tumigil siya sa ika-9 na antas ng Ming Jin at walang pagunlad, ngunit nag-practice ng pamamaraan ng letigo hanggang sa puntong magagawa niya ang anumang gusto niya. Naniniwala si Yang Yian na hanggat si Chen Qibian ay binibigyan ng kumpletong paraan ng pag-iisip upang magsanay, siya ay haantong sa madilim na puwersa, at siya ay hindi magagapi sa parehong kaharian, bukod pa sa hindi magagapi. Hindi problema para sa kanya na talunin ang 3 o 5 martial artists ng parehong kaharian. Matapos sabihin ni Chen Qibian kay Yang Yian ang tungkol sa kanyang kapitan, bigla niyang iniba ang paksa at sinabing, Kuya, nabalitaan ko na mayroon kang formula ng Xiao Peiyuandan. Totoo ba yun? Pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at tumingin kay Chen Qibian. Wala siyang formula ng Xiao Peiyuandan, ngunit mayroon siyang formula ng Guyuandan. Totoong nagkaroon siya ng sama ng loob sa pamilya Ma dahil kay Guyuandan. Gusto rin ni Kuya Chen ang formula ng kapatid ko. Nakangiti pa rin si Yang Yian habang nagsasalita, ngunit naging malamig ang kanyang tono. Alam ni Chen Qibian na masyadong direkta ang tanong niya at hindi siya naintindihan ni Yang Yian. Mabilis niyang sinabi, Kuya, mali ang pagkakaintindi mo.
Narinig ko na may nagsabi na mayroon kang formula ng Xiaopei-Yuandan. Ngayon sa hilagang kanlurang rehiyon, maraming puwersa ang tumitingin sa iyo. Sinasabi ko sa iyo ito ngayon upang ipaalala sa iyo na mag-ingat. Si Xiaopei-Yuandan ay isang hindi mabibaylang kayamanan sa sinaunang martial arts circle. Ito ay isang tableta na maaaring magpapahintulot kay Ming Jin na makapasok sa Anjin. To put it bluntly, nasa panganib ka ngayon. End of this chapter.